tayo. Dito ako mag-i-stay muna. Kasi busy sila dun sa labas, may ginagawa sila. So, dito ako nag-i-stay, dito lagi. Pag wala akong magawa, dito ako natutulog. Pero meron naman siyang dalawang kwarto. Meron din siyang dalawang kwarto dito. Kaso busy, ano siya, madami siyang gamit. Kaya stay muna doon. Maraming gamit doon, kaya nakasarado yung, kasi ito, yung isang kwarto. Dito nag-i-stay, dito nag-i-stay yung mga bata. Siyempre, pag mga bata, kailangan talagang anuhin. Okay. Special yung lugar na to, mainit talaga sobra. Kaya, at least kahit pa naka-aircon yung mga bata. Kaso, may bakante sana itong kwarto sa dulo. Mas maraming gamit doon, dahil na-stack mga gamit. Yun, ito talagang lugar na to. Ito nag-i-stay. Pero umpisa, doon ako nakakatulog sa labas. Sa may gate, malapit sa gate, sa may gilid. Doon ako natutulog dati. Wala, parang gusto mag-presko-presko. And after noon, dahil nakahanap ako ng electric fan, dito ako nag-stay kasi nakakaano ko ng electric fan. Ano naman kasi may electric fan, kasiyahin ko talaga yan. Kahit maliit ang pwesto-pwesto, okay na sa akin. Basta may electric fan. Siyempre, high blood. Kaya kailangan ko may aircon. Ay, agad tayo kailangan may electric fan. Kaya yun, mga gamit na dala ko, mga gamit-gamit ako, lalagay-lagay ko lang muna dyan. Para nakatabi lang sa akin. At least may kailangan ako. Nakaano lang. Abuti nga nakatambak agad ako ng diaper. Mga sister. Nagpabili agad ako sa kuya ko ng ganyan. Kay siyempre, may gumagawa pala dito diday. Maano ata ng kuryente dito. Gusto nag-kismis tuloy ako. May nag-kismis tuloy din eh. May saksakan ata ang ginagawa. Dito ako nag-i-stay lagi. Special na dumating ako dito. Special busy sa labas habang ginagawa. Dito ako nagtambay. Para ma-relax ako. Basta relax na sa akin yan, ganyan. Isang electric fan. May ano ba yung tawag doon? Bintana. Dito lang ko lagi. Diba? Special pag pagod ako. Pag namiss ko tuloy, yung kapat yung ate Zoe ko. Kaya ganito yung ginagawa ko. Yun, tapos bababa ako ng hagdan. Kunyari kakain. Siyempre wala naman akong nag-sale. Wala naman akong share. Kaya dito ako makatambay lagi. Pero, nag-ano naman ako. Naghugas-hugas naman ako ng mga hagwasan. Siyempre at least may maitulong naman ako kahit konti. Ayun, namin, init lang dito diday. Ano lang ako. Dito lang ako lagi nakatambay diday. Ito ako lagi nakatambay sa ano na yan. Hello. Basta may magawa lang. Paano? Kasi may nagbibideo dito. May nagbibideo ngayon. May ginagawa. Kaya hindi ako nagtatambay ngayon sa baba. Kaya busy sila. Tapos, kaya ang depression, ang pagiging isa, nag-i-stay lagi. Yan, nagkaka-depression talaga. Alam ko ang depression talaga. Kaya, sa totoo lang, ang kaligayahan ko talaga, yung mga kasama ko dati. Siyempre, wala naman ako yung kasama ko, yung mga kapatid ko din, mga baby ko, Zoe. Yung kaligayahan ko talaga. Oo, sabi kayo, may gumaayos naman yung tinirahan ko ngayon. Kasi dito ngayon kuya ko. Kasama niya yung asawa niya, yung kalibin niya. Siyempre, dito rin sa palibot na to, dito naman nakatara yung side ng babae. Kasi dito mga anak, mga apo, dito halos lahat sa palibot. So si kuya, yun ang niya, kasama niya. Kaya siyempre, wala. Marami ka talaga makakasama. Pero kanya-kanya silang pamilya. Especially, sa pamilya sila eh. Maganda pa rin, kung may kasama mo, yung pamilya mo din. Na totally, hindi ako sariling pamilya. I mean, wala akong asawa, wala akong sariling anak. Kaya, for me, family ko, it means, para sa akin, yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Kasi sila talaga magkakasama, simulat sa all. Kung hindi pa pinapanganak sila Zoe. Pero kami magkakapatid na babae, kami ang magkakasama. Apat kasi kami babae. So, tatlo kami tomboy. Pinakabunso namin, siya yung may karelasyon. Pero pasalamat sa Diyos, kahit sa tagal nilang magkarelasyon, nagkaroon sila ng anak, dalawa. Yun nga, simula nung dumating nga yung anak ng kapatid kong bunso, para ko na rin yung anak, yung baby. Kasi, pero hindi naman din, kaya ako nag-asikaso dahil. Kahit nagkakatrabaho ako dati, bantay ako ng bata. Dahil. Tapos, hanggang sa lumaki yung anak, nag-asikaso talaga ako, nagpati ng baby. Kasi love talaga ng baby. Kasi mulat sa pulaman, yung buhay yung parents ko, yan pala yung promise, ang pangako dati na magkaroon ako ng kasamang baby sa bahay. Ang ending, hanggang sa tumanda na ako ngayon, puro ako mga kasamang baby. Dahil. Pero masaya kasi, ayun talaga kasiyahan ko dahil. Mas mahirap naman yung kung gano'n ang sitwasyon ko. Diba ganito ako? Kasi sa totoo lang yung ganitong sitwasyon, kahit na masarap ang kinakain ko, nabibigay, hindi naman ako nanghingi. Kumbaga, nakakakain ako ng ayos, masarap. Hindi ako nakapag-share, pero syempre, nahiya din ako. Kailangan ko rin talaga may trabaho. Kaya yun, yan ang pinaka-bagay na gawin ko, ay makauwi. Alam, tipong, feeling mo nag-abroad di puta. Gusto ko umuwi sa amin, kasi namimiss ko yung mga kasama ko. Alam mo, tipong parang nasa kulungan lagi. Kung nasa kulungan na nade-depress ka, ending matigok na yung ulo mo dyan, kaka-stress mo. Iba naman kasi ang stress, para sa akin iba yung stress, iba ang depression. Kasi ang depress naman, para sa akin, ang pagiging depressed, diba? Pataya ngayon, habang nagsisisa ko, depression.
Yun. Undepressed kasi pag nabuisit ka sa palibot mo, sa paligid mo, pag na-depress ka, okay lang yun. Kasi at least naan yung utak mo, gumagalaw ang utak mo. Kasi na-depress ka, sobrang inis mo, utak mo, paikot-ikot lang yung utak mo. Diba? Mas okay yung depressed, mas okay yung stress kesa depressed. Kasi ang depressed, as in, tahimik ka lang, wala kang kausap, hindi ka naimik, wala kang masabi, wala kang isa kasi patingin-tingin ka lang sa paligid. Kasi nga, depressed ka. Pag depressed kasi parang hindi gumagalaw ang utak mo. Wala kang maisip, kundi para sa akin, yung pag na-depress ka, hindi gumagalaw ang utak mo, wala kang maisip, wala kang maalala, parang gusto mo na lang kumikit, yung ganun, kumikit ka na lang, parang ganun, para sa akin pero ang pagiging stress, mas okay yun, kasi stress, ang maganda sa pagiging stress, lagi kang galit, lagi kang nagalaw ang utak mo, lagi kang may nakikitang tao sa palibot mo, saka sa loob ng kasama mong bahay, kasi minsan, may kunyari, makalat, kunyari, maraming bitbitin sa loob ng bahay, okay lang yun. Okay na okay lang yung depressed. Kasi, mas okay lang ang stress. Oo, stress ha. Ayun ang maganda ang stress kesa depressed. Kaya, kahit nakakabulisit yung mga nakakasama mo sa loob ng isang bahay, kahit maliit lang yung bahay, na lahat kayo magkakasama, nagkakaroon kayo ng stress. Stress sa kakabunganga. Maglinis ka, magwalis ka, ano ka dyan, ano ba yan, bitin mo yung kalat. Okay lang yun. At least, gumagalaw yung utak mo. Gumagalaw ka ng kausap, kahit galit na galit ka. So, okay yun sa akin. Pero, yung pagiging tahimik mo, kasi parang nakasilip ka lang sa isang bintana, nakahiga ka lang, parang pagano-ganon lang, paikot-ikot lang yung mata, pero actually yung utak mo walang gumagalaw utak mo kasi wala rin mapasok na isip, walang maisip. Kaya may mga time na parang gusto mo nang kumikit, matulog, ipikit mo na lang, para pasalamat na lang, mumulat ka ulit at gigising ka. Yun. Kaya mas gustuhin mo laging ma-stress sa mga kasama mo kasi ayan pa rin ang kaligayahan mo. Ayan ang buhay mo para sa mga stress mong kasama. Yan ang pinaka-stress. Kasi ang pagiging stress, buhay ka pa rin. Mabubuhay at mabubuhay ka. Wag lang depression. Depression na tahimik ka, walang kasama. Like this one. Depressed talaga to. Kaya dinadaan ko lang sa pagkikismis sa inyo. Yun lang. Actually, bababa ako mamaya pag kakain. Kasi, syempre ako magliligpit ka. Di paano magawa ako, may maitulong ako. Kasi wala akong datsulad. Kaya yun, para sa akin, depression. Yun lang. Pero pinipilit ko yung sarili ko. Pinipilit ko ang sarili ko kasi gusto ko pa rin yung mahal ko, yung baby ko, so wala lang, gusto ko lang umuwi. Sabi ko pa umuwi. Ay nakaligaya ako magsabi. Sabi lang ako, para bigo. Ayun ang gusto ko kasi intindihin na kuya ko, kapatid ko. Ayun ang gusto ko intindihin nila yung sitwasyon ko. Talaga, mahirap sobra. Yun lang, okay. Wala ako. Kawal sigaw. Nakakasama.